Isang linggo pa lang mula nung sumahod ka, dahan-dahan mong binuksan ang wallet mo at ang bumungad sa'yo, wala, hangin. Yung pinaghirapan mo, yung puyat mo, yung pagod mo, parang bulang naglaho na lang. Relate ka ba sa pakiramdam na yan? Yung bigat sa dibdib at yung tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip mo. Saan? Saan napunta ang sahod ko? Ito yung tanong na parang multo, di ba? Laging bumabalik, lalo na kapag malapit na ulit ang katapusan. Para kang tumatakbo sa isang treadmill. Pagod na pagod ka na, pero andun ka pa rin sa parehong lugar. May magic, may misteryo. Isang araw, andyan yung pera mo. Kinabukasan, wala na. Alam mo ba, may pangalan yan. Ang tawag dyan ay petsa de peligro. Isang cycle na paulit-ulit. Stress, tapos aalalahanin mo, tapos manghihinayang ka. Every kinsenas, every katapusan, parang sirang plaka. Pero tanong ko lang, kailan bang habang buhay na ganito ang kwento natin? So, simulan natin dito. Tara, busisiin natin ang tanong ng lahat. Bakit nga ba tila naglalaho na lang ang pera natin? Tingnan natin kung saan ba talaga yung butas na yan sa bulsa natin at alamin natin kung paano ito matatapalan for good. Pero, teka muna ha. What if sabihin ko sa'yo na may pag-asa? Na hindi ka biktima sa kwentong to? Na ikaw, actually, ang may hawak ng ballpen? Paano kung may paraan para isulat ulit ang kwento ng pera mo? At yung kapangyarihan na yan, well, nandyan lang yan sa palad mo. Nasa loob ng cellphone mo. Ito ang tinatawag nating digital arsenal. Mga sandata mo para labanan ang financial stress. Ito ang mga financial apps na magiging best friend mo. Ano ba tong mga financial apps na to? Simple lang. Isipin mo na para kang may personal financial assistant sa bulsa mo. Ang mission niya? 3 lang. Tulungan kang i-manage, i-track, at ito ang pinaka-exciting part, palaguin ang perang pinaghirapan mo. At dito sa Pilipinas, pagdating sa financial apps, may 2 pangalan na laging nauuna. Sila yung mga bigatin, yung mga heavyweights. For sure, pamilyar ka na sa kanila. Oras na para mas kilalanin natin sila? Siyempre, ang GCash at Maya. Unahin natin si GCash. Malamang gamit mo na to for paying bills or sending money. Pero ang hidden gem dito, yung hindi alam ng lahat, ay ang GSave. Isipin mo, you have a high-interest savings account na nasa loob mismo ng app na ginagamit mo araw-araw. Convenience at its best. And then, we have Maya. Hindi rin to basta-basta pang payments lang. Ang tunay na power ng Maya, for me, ay nasa savings features nito. May mga interest boosts yan, pwede kang mag-set ng personal goals at may time deposit pa. Para siyang digital bank na may superpowers. So, GCash versus Maya, alin ang para sa'yo? Ganito lang yan kasimple. Kung ikaw yung tipo na gusto mong set it and forget it, yung simpleng ipon lang, walang masyadong chicha, GSave ng GCash is perfect for you. Diretsahan. Pero, kung medyo hands-on ka, yung tipong gusto mong i-maximize yung kita mo at nag-aabang ka ng mga interest boosts at gusto mo talagang mag-set ng specific financial goals, well, dyan papasok si Maya. It's for the more active saver. Okay, so may tools ka na para mang-ipon. Pero saan na ba manggagaling yung iipunin mo kung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo in the first place? Dito na tayo papasok sa next level. Kailangan nating maging isang financial detective. At ano ba ang number 1 tool ng isang detective? Siyempre, yung magnifying glass niya. Sa mundo natin sa personal finance, ang magnifying glass mo ay isang expense tracker. Ito yung magpapakita sa iyo ng malamig na katotohanan. Ang daming options actually. May mga apps tulad ng Money Manager, Spendy, or Wallet. Pero alam mo, hindi mo kailangang gawing komplikado. Kahit isang simpleng Google Sheets lang, sapat na. Ang pinaka-importante dito ay yung habit. Yung masimulan mong i-record bawat pisong lumalabas. Walang judgment, data lang. And once you start tracking, ito ang mangyayari. Bigla kang magugulat, teka, 40% ng sahod ko sa food delivery lang napupunta? Or, grabe, ang laki pala ng gastos ko sa Grab. Dito na papasok yung power mo. Dahil kapag alam mo na ang data, doon ka palang makakagawa ng totoong pagbabago. At ngayon, pagsamasamahin na natin lahat ng to, let's make it super simple. 3 hakbang lang, ready? Number 1, piliin mo yung sandata mo, GCash o Maya. Ikaw ang bahala. Number 2, iset up mo yung automatic transfer para every payday kung saan na siyang nagtatabi para sa'yo. At number 3, eto na yung best part,
Umupo ka na lang and just watch your money grow. Simple as that. Bago tayo magpatuloy, isang napaka-importanteng paalala lang. Lahat po ng pinag-usapan natin dito ay para sa educational purposes lamang. Tandaan, this is not financial advice. Para sa mga major financial decisions, please, kumonsulta po tayo sa isang professional financial advisor. Ngayon, balik tayo sa'yo. Yung kwento ng petsa de peligro, hindi yan ang katapusan. Pwede mo yang baguhin. Simula ngayon, ikaw na ang bida sa sarili mong financial story. At lagi mong tatandaan to. Ang pagkontrol sa pera mo ay hindi lang tungkol sa pera. It's the first step to controlling your life. Bawat pisong tinatrack mo, bawat pisong sinesave mo, yan ang boto mo para sa future na gusto mong buuin para sa sarili mo. Kaya ang huling tanong ko para sa'yo, handa ka na bang hawakan ng future mo sa iyong mga kamay? Handa ka na bang tapusin ang cycle ng stress at magsimula ng bagong kabanata? Ang kapangyarihan nasa iyo na. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.